Hello guys, welcome sa ating munting channel. Halika't tayo magtanim ng grapes cuttings. Hope na may matutunan kayo sa video ito at sana tapusin mo ang video ito hanggang sa dulo. Hello guys, halika tayo magtanim ng grapes cuttings. So guys, paano ba magtanim ng grapes cuttings, no? So guys, sa pagtatanim natin ng grapes cuttings is gumagamit tayo ng propagation. So guys, ano ba yung propagation? Yan guys, no? Basahin natin. Plant propagation is the process which grows new plant from variety of sources, seeds, cutting, and other plant parts. Plant propagation can also refer to the man-made or natural dispersal of seeds. Yan guys, nabasa na natin yung meaning ng propagation. So guys, sa propagation, meron tayong dalawang uri. Yung isa guys is sexual propagation at yung pangalawa is asexual propagation. So guys, sa cuttings, sa mga cuttings, sa mga sanga, nakapaloob dun yung sa uri na yun yung asexual propagation. So guys, basahin natin yung asexual propagation. Sexual propagation involves taking part of any parent plant and causing it regenerate itself into new plant. The resulting new plant is generally identical. The major types of asexual propagation are cuttings, layering, division, separation, grafting, budding, and micropropagation. The advantage of asexual propagation include it may be easier and faster than asexual propagation for some species. So guys, sa pagtatanim natin ng cuttings or grapes cuttings, kadalasan na ginagawa ng ating mga grapes farmers is binababad muna nila yung grapes cuttings o pinopropagate muna nila yung grapes cuttings sa rooting hormone. Yan. So guys, ano ba yung ginamit kong rooting hormone dito? Dahil guys, natural planting tayo, organic planting ginagawa natin, gumamit ako ng natural rooting hormone or organic rooting hormone, which is pulot or honey. Yan guys, parang rugby lang, no? Pero pulot yan. Yan. So guys, pwede ba talaga yung pulot as rooting hormone? So guys, basahin natin yung ni-research ko. Honey as an organic substitute to rooting hormone powder. Honey is antifungal, antibacterial, and fights infections, helping plants to root. Now dip end of your cutting stem in honey and plant direct in the ground or place it bottle water and wait for it to root before planting. Yan guys, na natin yung kung pwede bang gamitin yung pulot as rooting hormones. Yan guys, no? So guys, sa procedure ng paggawa natin ng rooting hormones gamit yung pulot guys is kumuha tayo ng isang basong mainit na tubig. Pagkatapos nun guys, inilagay natin yung isang kutsarang pulot, tapos hinalo natin guys. Pagkatapos nun guys, itabi muna natin yung isang basong tubig na may pulot, hintayin natin lumamig. Yan. Pagkatapos nun guys, pag malamig na yung ating pulot, yung ating rooting hormones, doon natin ilagay yung grapes cuttings natin. Ibabad natin guys ng 24 to 48 hours. Depende sa inyo guys kung ilang araw or ilang oras nyo ibababad. Pero guys, ang minimum talaga nyan is 24 to 48 hours ang pagbababad nitong ating grapes cuttings. And guys, bali ito guys is 48 hours kung binabad dito sa ating natural rooting hormone. And guys, bali itatanim na natin. So guys, ang gagamitin nating lupa dito sa pagtatanim natin ng ating grapes cuttings is ito. Brownish na may halong buhangin. Yan ang kadalasang ginagamit natin. Ginagamit ng ating mga grapes farmers sa pagtatanim ng kanilang grapes cuttings. Sa nga pala guys, yung variety pala nitong ating grapes cuttings is Red Cardinal.
Yan, malalaki. Yan guys, no. Ang gagawin lang natin guys is itutusok lang natin yung ating grapes cuttings dito sa ating soil mixing. Tapos ito yung pangalawa. Bali dito guys, ilalagay natin dito sa mahiwagang nyog. Ayan. Isa. Kung nakikita nyo guys yung ating binabad. Ayan. Medyo okay na siya. Popromote na siya ng fruit. Ayan. Lagay na natin siya dito. Ayan guys. Tapos guys, itong dalawa. Tapos lagyan natin ng black soil o humus pala. Ayan. Medyo sinisipon ho yung inyong vlogger. Ayan. Sinisipon ng inyong vlogger. Pasensya na, sinisipan namin yung vlogger guys, no? Yan. Yan guys. So guys, yung pandidilig natin dito guys is ito yung ating rooting hormones, no? Lagi nyo tatandaan guys, papaalala ko lang sa inyo kapag magdidilig kayo is wag nyong hahayaang basang-basa yung lupa ng inyong grapes cuttings. Kasi guys, to guys, mahina sa tubig yung ating grapes. Matakaw siya sa araw pero mahina siya sa tubig. Mas recommended ko guys kapag magdidilip kayo dito is once a week or depende guys kung basa or tuyo na yung lupa. Kailangan guys mamasa-masa lang, huwag basang-basa kasi guys hindi tutubo yung cuttings nyo kapag nagkataon. So guys, hintayin muna tayo natin guys na magkadahon tong ating grapes cuttings para masabi natin successful yung ating ginawa. So guys, stay tuned lang guys and wait lang po tayo ng mga ilang days. So guys, kung nakikita nyo, after 2 weeks is tumubo na tong ating grapes calusine. Hindi nga lang pare-pareho yung tubo nila. Bali ito pa lang yung isa, tumubo na. Ito isa is patubo pa lang guys, no? Ayan. Ito pa yung isa guys. Bali tubo pa lang sila. So guys, mas nauna yung tumubo yung sa aking kumpare na dinidiligan niya ng banana peel. Kasi guys, yung banana peel is rich in potassium. Kasi yung potassium guys is kailangan ng stem or ng ating sanga para tumibay at maiwasan ito yung mga sakit tulad ng mga fungus. And guys, bali ito guys kasi hindi natin nadidiligan ng banana peel dahil wala tayong saging. Hindi pa tayo nakabili at busy din tayo guys. Pero guys, later on is tutubo na to. Yan. Bali guys, successful yung ginawa nating rooting hormone. So guys, kung nakikita nyo guys is tumubo na rin yung ating ubas, yung ating calusine grapes. Yan, nakikita nyo. So guys, yung tatlo guys is matagal pa to bago tumubo guys, no? Bali, wag nyong tatanggalin o bubunutin o gagalawin tong ating
kalosing grapes kung hindi pa, kung sariwa pa yung kanyang stem, dahil ito ay tutubo din. May katagalan din kasi guys yung pagtubo ng kalosing grapes, depende sa pagtatanim or depende rin sa type or klima na ating pinagtataniman. Yan guys. Wala, ito yung isa natin guys is sariwa pa to guys, no. Yan, patubo na rin to guys kung nakikita nyo. Lagi tatandaan guys yung kapag patubo ng isang grapes is bumubuka yung pinaka buds. Yan. Pinaka buds siya dito. Yan yung palatandaan na magdadahon na yung ating grapes. Yan guys. So guys, 2 weeks pala to bago tumubo. Pero yung iba is matatagalan pa. At ito na rin guys yung tinanim natin na grapes sa container. Nilagyan na natin yan ng kaumanure. Medyo masigla at malago na rin siya guys, no? Guys, hanggang dito na lang ako. Hope na may natutunan kayo sa video ito. At sana like and subscribe. At hit nyo na rin ang notification bell icon dito sa ating YouTube channel para updated kayo sa mga future videos. Huwag nyo rin kalimutan guys na i-like yung ating Facebook page dahil doon tayo nag-upload ng mga future videos and pictures na hindi natin na-upload sa YouTube. So guys, hanggang dito na lang ako and happy planting.